Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Duterte gustong patahimikin at Marcos supporter to the rescue sa matinding pasabog. Ano nga ba ang dahilan? Well, let's find out. Matatandaan na nagsalita si Captain Enrique sa mga ginagawa ng mga congressman sa pangunguna ni Speaker Martin sa panggigipit di umano sa mga Duterte. Aba ngayon, siya ay pinipersonal at gustong patahimikin mga nag-uutos sa inyo, yung mga congressman o senator o kaya dyan sa Malacanang. Kasi, ang sama na ng papel nila, ang sama na ng mukha nila, imahe nila, wala na, magnanakaw, mga kawatan, wala man lang ini-islam nyo taong bayan, mga abusado sa power, tambalolong, wala, abusado Kayo sumisira sa sarili nyo. Pinipersonal nyo ako, samantalang ang sinasabi ko, yung mangyayari. I'm trying to save BBM administration. You know why? Binoto ko kung di pa naman kayo mga loko-loko, mga bobo, bibirahin nyo ako, isa akong botante kay BBM, mga ulol talaga kayo. Tsaka yung iba, binibira nyo, mali. May matinding mensahe naman si Kapitan Enrique kay Pangulong Marcos, lalo na sa mga nakapaligid dito. Ang masasabi ko sa BBM administration, enough is enough. No? Enough is enough. Huwag kayong magpapadala ng troll because that will convince me. That will convince me what to do. Okay? Kayo talagang mga lasing sa kapangyarihan. And itutuwid ko yan. Itutuwid ko. Kung ako ay gagawan nyo ng kalokohan at magpadala kayo ng magaling na tao. Padala nyo. Tapos nun, kung anong kasalanan ko? It shows again that this government is a promoter of injustice. Tingnan niyo yung ginawa niyo kay Badoy tsaka kay Tingnan niyo yung ginawa niyo kay Eric, Badoy. Anong ginawa niyo sa SMNI? Walang katorya-torya. The two were treated as criminals when in fact they were just resource persons. That's how arrogant you are. And that's how power-driven you are. And we will stop that. I will stop that. To the rescue naman ang kilalang broadcaster at Marcos supporter sa mga pahayag ni Captain Enrique, lalo na sa pagiging idol niya dating Pangulong Duterte. At sinabihan pang kaya pala kapitan lang ang inabot. Si Enrique, si Clemente Enrique, kapitan, nagretiro siyang kapitan. So anong tingin niyo, magaling siya o hindi? Kasi kung magaling siya, baka nagretiro yan, general. Maraming star sa balikat. Ay nagretiro siya, kapitan lang Ako natatanong lang, tanong lang. Sa tingin niyo, magaling siya? Sa tingin niyo, may pwersa siya? Sa tingin niyo, malakas siya? Kaya ko tinatanong kasi ngayon, ang ingay-ingay niya. Meron daw standard na policy o kung ano man na iniwan si Duterte, na yun daw ang dapat sundin sa magandang pagpapatakbo ng gobyerno. Wow ka naman. Kaya pala kapitan ka lang Ang gusto mong palabasin, yung idol mo si Duterte, lahat ng ginagawa tama. Yung kanyang ginawa dapat sinundan ni Marcos. Yung kanyang ginagawa dapat susundan na kahit na sinong presidente. Nagkakamali naman kayo doon. Samantala, nilantad din ng isang Duterte supporter at dating Marcos loyalist na gusto siyang patahimikin dahil sa mga birada niya sa mga Marcos at Romualdez. Gigil na gigil sila sa akin. Hindi nila ako kayang gipitin dahil hindi nila ako hawak. At wala akong kaaway, mga kababayan, kundi ang pagkikriticize ko sa hinayupak na gobyernong itong sinuportahan kong binudol kayo. At magpapadala ka dito ng hitman? May bitbit na huge amount of money gamit nagkukubli sa diplomatic passport, diplomatic immunity. Ayon naman sa mga Marcos supporter, estilo ito ng mga alipores ni Duterte na kunwari sila ang biktima. Samantalang wala naman silang maipakitang ebidensya na sila ay ginigipit. The polling firm said that anti-administration sentiment remained stable at 18%. Kung yung anti-administration sentiment remained at 18%, pero muling tumaas daw yung dissatisfaction rating ng Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin, kung tama po yung analysis na ginawa ng Publicus Asia, maging yung pro-administration individuals and groups at mga suporta o taga-suporta noon ng Pangulong, even ngayon, taga-suporta ng Pangulong Bongbong Marcos ay dissatisfied with the way things are going. Kaya umakyat mula sa 50%, it further went down to 46%. That 4% na galing po
doon sa mga pro-administration supporters. Critical ito. Critical. Dahil kung kanilang nakikita na something is wrong at merong mali sa pamamalakad ng pamalaan, ibig sabihin, dadaragdagan yung posibleng maging oposisyon. Okay, tingnan natin. The polling firm said that anti-administration sentiment remained stable at 18%. While those adopting a neutral stance, pati pala yung neutral, kinain na, from 30% to 36% during the same period. Although meron silang mga table na tinitingnan, meron yan neutral. Ito yung nasa gitna. At the time of the third survey na ginawa, wala siyang paninindigan. Okay? Wala siyang paninindigan. Itong mga tao na ito, itong mga neutral individuals na ito, sila po yung pwedeng isway to have a negative or a positive sentiment. Alright? Limang kategorya yan eh. Neutral, tapos papunta ng negative. Dissatisfied, parang more dissatisfaction, parang ganyan. Tapos super dissatisfied, parang ganyan yung parang ganyan yung kategorya. Tapos yung kanyang counterpart naman dun sa positive. Alright? Ngayon, ang sinasabi, even the neutral stance increased from 30% to 30% during the same period. Economic concerns, including price inflation, joblessness, low wages, and perceived lack of productivity, emerge as driving factors behind the changing political landscape. Ito po yung binabanggit ng Publicos Asia. Nung third quarter survey, partly, ito rin po yung sentimiento ng ating mga kababayan. Carry over pagdating dun sa fourth quarter. Ang ibig sabihin nito, kung quarterly yung kanilang survey, ibig sabihin yan every 3 months. Every 3 months, merong survey na ginagawa. Pagkatapos ng survey nung third quarter, at nagkaroon ng panibagong 3 buwan, panibagong 3 buwan, kasi ito yung fourth quarter na, walang nakitang improvement yung ating mga kababayan. Economic concerns, including price inflation, joblessness, low wages, and a perceived lack of productivity, emerge as driving factors behind the changing political landscape. These issues left unaddressed, hindi natugunan, by the administration have prompted a notable migration of pro-administration voters towards neutrality. Okay, nako, mabigat ito. The National Capital Region, itong ating Metro Manila, Idol Oyo, Boss Oyo Leico, dismayado ang mamamayan. Una daw dun sa pangakong 20 piso kada kilo ng bigas. Wala na nga, hindi na nga ito napag-uusapan Idol. Si Ma'am Arcely Lazaro ng Pasig, nakikinig sa atin. Si Ma'am Deli De Leon ng South Cotabato, nanunood sa atin. So that campaign promise na naging aspiration, okay? Tapos ngayon ay hindi na talaga napag-uusapan. Baka ito yung isa sa mga dahilan kung bakit tila nag-iiba ng pananaw yung pong ating mga kababayan on the presidential stand, okay, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Notably, neutral, may numero na binabanggit. Ito nga pala muna. The National Capital Region witnessed a significant drop in pro-administration sentiment from 49% to 33%. Yung mga pro-administration dito sa Metro Manila, bumaba yung satisfaction rating. Mula 49%, nauwi na lang sa 33%, while Mindanao and North Central Luzon showed declines of 51% and 49% respectively. Notably, neutral sentiments increased across regions, indicating a shift towards non-partisanship. Okay, dati kasi nakahati Ngayon, kapag tinignan daw yung resulta ng survey, parang biglang nagkagulo. Dati kasi, evidently,
nakikita mo yung grupo na supporter ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ng kanyang administrasyon because of the way they show their support sa pamamagitan po ng pagsagot dito sa survey na ito. Indicative yung kanilang sagot dun sa resulta ng survey. Pero ngayon, with the way things are going at nagkakaroon po ng shifting ng sentiments, iisa yung nakikita ng publiko sa Asia, pati yung mga dating neutral, yung mga dating walang pakialam, o dating hindi nila naiintindihan, dating walang buwag, ha? Or walang baitugon. Isama mo pa yung mga pro-administration. Kinakikitaan ngayon ng shift mula dun sa kanilang dating stand na sumusuporta dito po sa mga efforts ng pamalaan, ngayon nadaragdagan daw po yung dissatisfaction rating at dissatisfaction ng ating mga kababayan.